8. Ipon Tips. Paano makaipon kahit maliit ang kita? Introduction. Maraming Pilipino ang nahihirapang magtabi ng pera dahil sa taas ng gastusin at kakulangan sa kita. Kapag dumating ang sahod, parang naglalaho agad, napupunta sa pagkain, bayarin, at iba pang gastusin. Pero paano kung may paraan upang kahit maliit lang ang kita mo, makakaipon ka pa rin? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 epektibong ipon tips na makakatulong sa iyo para magtabi ng pera kahit hindi kalakihan ang iyong sahod. Hindi lang ito basta payo. Ito ay mga subok na strategy ng mga taong nagtagumpay sa kanilang financial goals. Maraming Pilipino ang nakakaranas ng hamon sa pag-iipon mula sa mababang kita, mataas na gastusin, at responsibilidad sa pamilya. Pero tandaan, hindi imposibleng mag-ipon kahit mahirap. Sa tamang strategy, maaari mong simulan ang iyong ipon journey kahit paunti-unti. Ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa laki ng kinikita mo, kundi kung paano mo pinamamahalaan ang pera mo. Kahit malaki ang sahod, kung mali ang paggastos, pwedeng walang matira. Pero kahit maliit ang kita, kung may disiplina at tamang plano, maaari kang makaipon. Kung madalas kang nauubusan ng pera bago pa sumapit ang susunod na sweldo at pakiramdam mo ay hindi ka talaga makakapag-ipon, huwag mag-alala. Ang mga simpleng pagbabago sa paghawak ng pera ay maaaring baguhin ang iyong financial future. Panoorin hanggang dulo dahil may bonus tip sa huli na makakatulong sa iyong financial goals. Tip number 1. Pay yourself first. Isa sa pinakamadaling paraan upang masigurong may ipon ka ay ang pay yourself first strategy. Ibig sabihin, bago mo gastusin ang sahod mo sa iba pang bagay, unahin mong magtabi ng ipon. Maraming Pilipino ang nagkakamali sa paghawak ng pera. Inuuna ang gastusin bago ang ipon. Ang problema, madalas wala nang natitira para magtabi. Kaya kung gusto mong magsimulang makaipon, kahit maliit ang kita mo, gawin itong unang priority. Paano ito gawin? Itabi agad ang 10-20% ng sahod mo sa savings bago gumastos. Kapag natanggap mo ang sweldo mo, ilaan muna ang porsyentong ito bago ka magbayad ng bills o bumili ng kahit ano. Kahit maliit lang, ang mahalaga ay ang habit ng pag-iipon. Gamitin ang automatic savings transfer. I-set up ang automatic fund transfer mula sa payroll account papunta sa savings account tuwing payday. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong magtabi ng ipon. Mangyayari ito ng kusa. Gumamit ng invisible savings trick. Maglagay ng savings sa isang bank account na walang ATM card para hindi ito matuksong gastusin. Mas mabuti rin kung high-interest savings account ang gamit mo para lumago ito kahit hindi mo nagagalaw. Magkaroon ng financial goal kung saan mo gagamitin ang ipon. Hindi sapat ang basta mag-ipon. Dapat may malinaw kang layunin. Para saan ang ipon mo? Emergency fund? Puhunan sa negosyo? Investments? Kapag may specific goal, mas maengganyo kang ipagpatuloy ito. Halimbawa ang simpleng ipon strategy. Kung may sahod kang 20,000 taos at magtatabi ka ng 10% buwan-buwan, magkakaroon ka ng 24,000 palon sa isang taon. Pera na maaari mong gamitin bilang emergency fund o pampuhunan sa maliit na negosyo. Ang sikreto sa pag-iipon ay hindi laki ng sahod, kundi disiplina sa pagtabi ng pera. Kahit maliit ang halagang itinabi, kung gagawin ito regularly, lalaki ito sa paglipas ng panahon. Sa susunod na sahod mo, subukan mong magtabi ng kahit 100 to 500. Gawing habit ito at makikita mong unti-unti kang makakaipon ng hindi mo namamalayan. Tip number 2. Baguhin ang mindset mo. Ang unang hadlang sa pag-iipon ay hindi maliit na kita, kundi ang maling mindset tungkol sa pera. Maraming Pilipino ang naniniwala na hindi ako makakaipon kasi maliit lang ang sahod ko. Pero ang totoo, kahit maliit ang kita mo, may paraan pa rin para makapagtabi ng pera kung gagamitin sa tamang paraan. Marami rin ang may isang kahig, isang tuka mentality. Iniisip na dapat gastusin agad ang sahod dahil baka hindi na ito dumating sa susunod. Pero kung gusto mong magkaroon ng ipon, kailangang baguhin ang pananaw mo tungkol sa pera. Paano baguhin ang mindset para makaipon? Maging aware sa iyong financial habits. Alamin kung paano mo ginagastos ang pera mo. Kapag napansin mong mas marami kang ginagastos sa wants kaysa sa needs, oras na para baguhin ang iyong spending habits.
Itigil ang bahala na mentality. Ang mindset ng bahala na ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi nakakaipon. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magtabi ng pera. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, malayo ang mararating ng ipon mo. Magtakda ng long-term financial goals. Ano ang gusto mong marating sa loob ng 5 taon? 10 taon? Kung may malinaw kang layunin, mas magiging madali para sa iyo ang paghahanap ng paraan upang makapag-ipon. Palitan ang consumer mindset ng producer mindset. Imbes na laging gumastos sa mga produkto ng iba, bakit hindi ka maghanap ng paraan para kumita? Kahit simpleng side hustle lang, malaking tulong na ito para madagdagan ang iyong savings. Halimbawa ng tamang mindset sa pag-iipon, maling paniniwala, maliit lang kita ko kaya hindi ako makakaipon. Tamang mindset, maliit man ang kita ko, kaya kong magtabi ng kahit 50 to 100 tuwing sahod. Maling paniniwala, sayang ang pera, bilhin ko na bago magmahal. Tamang mindset, kung hindi ko kailangan ngayon, ipunin ko na lang ang pera. Tandaan, kung iniisip mong hindi mo kaya mag-ipon, hindi ka talaga makakapag-ipon. Pero kung paniniwalaan mong kaya mo, mas magiging madali para sa iyo ang pagsisimula. Ang mindset ng mga taong mahusay sa pera ay hindi lang makaraos lang, kundi paano ako uunlad. Kapag binago mo ang pananaw mo sa pera, mas madali mong maaabot ang financial success. Tip number 3. Isali ang pamilya sa iyong plano. Maraming Pilipino ang nahihirapang mag-ipon hindi dahil sa kakulangan ng disiplina, kundi dahil sa responsibilidad sa pamilya. Kadalasan, ang kinikita ay napupunta sa gastusin sa bahay, tuition ng anak, o suporta sa magulang at kamag-anak. Ang pag-iipon ay hindi lang personal na laban, dapat kasama ang buong pamilya. Kapag may teamwork sa bahay, mas madaling kontrolin ang gastos at mas mabilis mararating ang ipon goals. Paano isali ang pamilya sa financial planning? Magkaroon ng family budget meeting. Ipaliwanag sa pamilya ang kahalagahan ng pag-iipon at kung paano makakatulong ang bawat isa. Kung alam nila ang financial situation, mas maiintindihan nila kung bakit kailangang bawasan ang gastos. Hikayatin ang bawat isa na magtipid. Kung may mga anak o kapatid kang mahilig gumastos, turuan silang maging mas responsible sa pera. Halimbawa, imbes na laging bumili ng bagong gamit, ipakita sa kanila ang halaga ng ipon. Magplano ng family savings goal. Halimbawa, kung plano ninyong bumili ng bahay o magtayo ng negosyo, mas magiging motivated ang lahat na magtipid kung may malinaw na target na gustong marating. Limitahan ang hindi kailangang financial support. Kung ikaw ang laging sumasalo sa gastos ng pamilya, magtakda ng boundaries. Hindi masamang tumulong, pero siguraduhin mong hindi naapektuhan ang sarili mong financial stability. Palitan ang luho ng mas praktikal na alternatibo. Halimbawa, kung laging kumakain sa labas ang pamilya, subukang bawasan ito at magluto na lang sa bahay. Bukod sa makakatipid, mas magiging masaya ang bonding sa bahay. Halimbawa ng pamilyang nagkakatulungan sa pagtitipid. Kung ang pamilya ay gumagastos ng 5,000 talon sa fast food at 2,000 talon sa online shopping bawat buwan, subukan itong bawasan ng 50%. Ang matitipid na 3,500 tours bawat buwan ay magiging 42,000 pounds sa isang taon, pera na pwedeng idagdag sa savings o ipuhunan sa negosyo. Mga karaniwang pagkakamali sa family budgeting. Hindi ipinapaliwanag ang ipon plan. Kung hindi nauunawaan ng pamilya ang dahilan ng pag-iipon, mahirap silang kumbinsihin na sumunod sa budget. Laging umaasa sa isang tao ang gastusin. Kapag isa lang ang nagdadala ng financial burden, mas mabilis maubos ang pera at mas mahirap mag-ipon. Hindi pagiging consistent. Ang ipon ay hindi one-time lang. Dapat gawing habit ito ng buong pamilya. Tandaan, mas madaling makaipon kung ang pamilya ay may parehong goal at nagtutulungan sa financial planning. TIP number 4. Gumawa ng budget na magwo-work para sa iyo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi nakakaipon ay dahil walang malinaw na budget plan. Kapag wala kang budget, hindi mo malalaman kung saan napupunta ang pera mo at madalas, nauubos ito bago mo pa mapansin. Ang tamang budgeting strategy ang magbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong pera, kaya mahalagang gumawa ng budget na akma sa lifestyle mo. Bakit kailangan ng budget? Mas may kontrol ka sa iyong pera. Hindi ka magugulat kung bakit naubos agad ang sahod mo. Alam mo kung saan ito napunta.
mas madaling makapag-ipon. Kapag may budget, may partikular kang halaga na nakalaan para sa savings mo. Mas kaunting stress sa pera. Alam mo na ang limitasyon mo sa paggastos, kaya hindi ka basta-basta magkakaroon ng utang o kakapusin sa pera. Paano gumawa ng epektibong budget? Gamitin ang 50-30-20 budget rule. Isa sa pinakamadaling paraan ng pagbabudget, 50% para sa pangangailangan, renta, pagkain, utilities. 30% para sa wants, shopping, travel, entertainment. 20% para sa savings at investments, emergency fund, retirement, business. Subukan ang zero-based budgeting. Bawat piso ng sahod mo ay may nakalaan ng paggagamitan bago mo pa ito matanggap. Sa ganitong paraan, walang perang nasasayang. Gamitin ang envelope system. Gumamit ng sobre o digital envelopes para sa bawat kategorya ng gastusin. Halimbawa, isang sobre para sa pagkain, isa para sa renta, isa para sa savings. Kapag naubos na ang pera sa isang sobre, tapos na ang budget mo para sa kategoryang iyon. Regular na i-review ang budget mo. Bawat buwan, suriin kung gumagana ang budget mo o kung may kailangang baguhin. May mga gastusin bang dapat bawasan? May mga savings goal bang dapat dagdagan? Halimbawa ng budget plan. Kung may sahod kang 20,000, ganito ang paghati-hatian ng budget gamit ang 50-30-20. Rule: 10,000, 50%. Needs: renta, kuryente, tubig, pagkain. 6,000 tal, 30%. Wants: travel, pape, shopping. 240 20%. Hongkopoteti kinsan investments. Sa isang taon, magkakaroon ka ng 4,000 to 8,000 palon sa savings na maaari mong gamitin bilang emergency fund, pampuhunan, o pang-invest. Mga karaniwang pagkakamali sa budgeting: hindi sinusunod ang sariling budget. Hindi sapat ang paggawa ng budget, kailangan mong sundin ito. Walang kategorya para sa ipon. Kapag wala kang nakatalagang porsyento para sa savings, malaki ang tsansa na wala kang maitatabi. Masyadong mahigpit o hindi realistic ang budget. Huwag masyadong higpitan ang sarili. Siguraduhin mong realistic pa rin ang budget mo para hindi ka sumuko. Tandaan, ang tamang pagbabudget ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa matalinong paghawak ng pera. Tip number 5. Iwasan ang malaking utang. Ang pagkakaroon ng malaking utang ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-iipon. Kapag mataas ang utang mo, karamihan ng kinikita mo ay napupunta sa pagbabayad ng interes imbes na sa savings o investments. Maraming Pilipino ang nababaon sa utang dahil sa credit card debt, personal loans, o pautang sa 5-6 lenders na may napakataas na interes. Kaya mahalagang iwasan o bawasan ang utang hanggat maaari upang mas mabilis kang makapag-ipon. Bakit delikado ang malaking utang? Mas lumalaki ang utang dahil sa interes. Halimbawa, ang 10,000 talos na utang sa credit card na may 3% interest per month ay magiging 13,439 sa loob ng isang taon kung hindi nabayaran agad. Nakakasira ito ng budget. Kapag malaking bahagi ng sahod mo ay napupunta lang sa utang, mas kaunti ang natitirang pera para sa savings o investments. Nagiging cycle ng pangungutang. Maraming tao ang umutang ulit para pambayad sa dating utang na nagiging isang cycle ng financial stress. Paano maiiwasan o mababayaran ang malaking utang? Huwag gumastos nang wala ka pa. Ang golden rule ng financial discipline ay huwag gumastos ng perang hindi mo pa hawak. Kung hindi mo pa kayang bayaran ng buo, huwag gumamit ng credit card o umutang ng hindi kailangan. Unahin ang pagbabayad ng utang. Kung may existing na utang ka, siguraduhin mong inuuna itong bayaran kaysa sa iba pang hindi mahalagang gastusin. Gumamit ng debt snowball method. Bayaran muna ang pinakamaliit na utang para magkaroon ng momentum. Gumamit ng debt avalanche method. Bayaran ang utang na may pinakamataas na interest para mabawasan ang kabuuang interest na babayaran. Gumamit ng cash o debit card imbes na credit card. Kung madalas kang gumamit ng credit card sa mga maliliit na gastusin, subukang gumamit na lang ng cash o debit card upang maiwasan ang interes. Iwasan ang 5-6 at loan sharks. Ang mga informal lenders ay kadalasang may sobrang taas na interes. Mas mabuting mag-ipon ng emergency fund kaysa umasa sa utang kapag may biglaang gastusin.
Magkaroon ng emergency fund. Maraming tao ang napipilitang umutang dahil wala silang ipon para sa emergencies. Kung may emergency fund ka, hindi mo kailangang umutang kapag may biglaang gastos tulad ng hospital bills o repairs. Negosasyon sa utang. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo ang isang utang, subukang makipag-usap sa nagpapautang upang makakuha ng mas magandang payment terms o babaan ang interest rates. Halimbawa ng pagsisimula ng debt-free life. Kung may sahod kang 20,000 pounds at may utang kang 50,000 pounds sa credit card na may 3% monthly interest at nagbabayad ka lang ng minimum, aabot sa 5,000 pounds ang total na babayaran mo sa loob ng 3 taon. Pero kung dinagdagan mo ang monthly payment at naghahanap ng paraan para bayaran ito agad, mababawasan ang interest na babayaran mo at mas mapapabilis kang makalaya sa utang. Karaniwang pagkakamali sa pagharap sa utang. Pagkuha ng bagong utang para pambayad sa luma. Mas lalong lumalaki ang utang kapag palipat-lipat ka lang ng pinagkakautangan. Paggamit ng credit card para sa unnecessary purchases. Ang credit card ay dapat gamitin lang kung kaya mong bayaran agad at hindi para sa wants. Hindi pagsisimula ng emergency fund. Ang pagkakaroon ng ipon ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang pangungutang sa oras ng pangangailangan. Tandaan, ang utang ay hindi masama kung ginagamit sa tamang paraan, pero ang maling paggamit nito ay nagiging hadlang sa financial freedom. Mas mabuting maghintay at mag-ipon kaysa umutang at magbayad ng mataas na interes. Tip number 6. Magkaroon ng malinaw na financial plan at sumunod dito. Maraming Pilipino ang nag-iipon pero walang malinaw na plano kung paano ito palalaguin. Dahil dito, nauuwi ang ipon sa hindi mahahalagang gastos sa halip na gamitin para sa mas malaking financial goals. Ang tamang financial planning ay magbibigay sa iyo ng malinaw na landas patungo sa financial freedom. Kapag alam mo kung paano mo gagamitin ang iyong ipon, mas madali mong maaabot ang short-term at long-term goals mo. Bakit mahalaga ang financial planning? Nagbibigay ito ng direksyon sa iyong ipon. Hindi lang basta pagtatabi ng pera, dapat may malinaw kang goal kung bakit ka nag-iipon. Mas madaling maabot ang short-term at long-term goals. Ang tamang financial plan ay may specific timelines para sa bawat layunin, kaya alam mo kung kailan mo maaabot ito. Nakakaiwas sa impulsive spending. Kapag may malinaw kang plano, hindi mo basta-basta gagastusin ang ipon mo sa biglaang luho o wants. Paano gumawa ng epektibong financial plan? Itakda ang iyong short-term at long-term goals. Short-term goal. Halimbawa, makaipon ng 20,000 pounds sa loob ng 1 taon para sa emergency fund. Long-term goal. Makaipon ng 1,000 pounds para sa bahay o retirement sa loob ng kumakinong taon. Gamitin ang SMART Goal Framework. Specific. Dapat malinaw kung ano ang target mo. Measurable. Dapat may kalkuladong halaga o timeline. Achievable. Dapat realistic batay sa kita at kakayahan. Relevant. Dapat naka-align sa iyong financial priorities. Time-bound. Dapat may deadline o schedule. Paghiwalayin ang ipon para sa iba't ibang layunin. Maglaan ng separate savings accounts para sa emergency fund, investment fund, at travel fund upang maiwasan ang paghahalo-halo ng pera. Iset ang iyong investment plan. Hindi sapat ang mag-ipon lang sa bangko. Dapat palaguin ang pera mo. Mag-invest sa mutual funds, stocks, real estate, o negosyo upang mas mapabilis ang financial growth. I-review ang financial plan tuwing cakes na buwan. Siguraduhing updated ang iyong financial plan at i-adjust ito kung kinakailangan, lalo na kung may pagbabago sa kita o gastusin. Halimbawa ng isang epektibong financial plan. Kung ang buwan ng kita mo ay 30,000, maaari kang gumawa ng structured financial plan tulad nito. 5,000 pounds month, ipon para sa emergency fund. Pirita pang 1 month, investment sa mutual funds. Pito pang taon month, ipon para sa bahay o lupa. Puwan pang month, extra savings para sa travel o luho. Sa loob ng 5 taon, makakabuo ka ng 100,000 pounds sa emergency fund at investments. Isang malaking hakbang patungo sa financial security. Mga karaniwang pagkakamali sa financial planning. Walang malinaw na savings goal.
Maraming tao ang nag-iipon pero hindi alam kung paano o kailan nila ito gagamitin. Hindi iniisip ang inflation at investment. Ang pera sa savings account lang ay bumababa ang value sa paglipas ng panahon. Dapat itong i-invest upang lumago. Hindi sinusunod ang planong ginawa. Ang pagbuo ng plano ay isang bagay, pero ang pagsunod dito ay mas mahalaga. Tandaan, kapag may maayos kang plano sa pera, mas magiging madali ang pag-abot sa iyong financial goals. Ang ipon ay hindi lang tungkol sa pagtatabi ng pera, kundi kung paano mo ito gagamitin ng matalino upang mapalago ang iyong kinabukasan. TAP number 7. Magdagdag ng source of income. Kung gusto mong mapabilis ang iyong ipon, hindi sapat ang pagtitipid lang. Kailangan mo ring magdagdag ng extra source of income. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang may side hustles bukod sa kanilang pangunahing trabaho. Ang magandang balita, hindi mo kailangang mag-resign para kumita ng mas malaki. Maraming paraan upang magkaroon ng karagdagang kita habang may full-time job ka pa rin. Bakit mahalaga ang karagdagang kita? Mas mabilis mong mararating ang ipon goals mo. Kung isang income stream lang ang meron ka, malilimitahan din ang savings mo. Pero kung madaragdagan ang kita mo, mas madali kang makakapagtabi ng mas malaking halaga. Mas may protection ka laban sa emergencies. Kung may extra income ka, hindi mo kailangang umutang o galawin ang ipon mo sa biglaang gastusin. Mas maraming oportunidad para sa investments at negosyo. Ang pagkakaroon ng second income ay nagbibigay sa iyo ng extra funds na maaaring gamitin para sa stocks, negosyo, o iba pang passive income sources. Mga paraan upang magdagdag ng income, freelancing at online gigs. Maraming trabaho online tulad ng virtual assistant, writing, graphic design, at social media management. Maaari mong gawin ito sa iyong free time at kumita ng dagdag na kita buwan-buwan. Small business o side hustles. Hindi kailangang malaking puhunan para magsimula ng negosyo. Pwedeng subukan ang online selling, baked goods business, t-shirt printing, o reselling. Investments and passive income. Kapag natutunan mong palaguin ang pera mo, mas mapapabilis ang pag-iipon. Subukan ang high-yield savings accounts, stocks, mutual funds, at real estate investments upang magkaroon ng passive income. Part-time work o extra shifts. Kung may oras ka pa, maaari kang kumuha ng part-time job o extra shifts sa iyong trabaho. Affiliate marketing at content creation. Kung mahilig kang gumawa ng content sa social media, maaari kang kumita mula sa affiliate links, sponsored posts, at YouTube monetization. Halimbawa ng extra income impact. Kung may sahod kang ₱20,000 at nagdagdag ka ng side hustle na kumikita ng ₱5,000 kada buwan, magkakaroon ka ng ₱70,000 na extra income sa isang taon. Pwedeng idagdag ito sa savings, negosyo, o investments upang mas mapabilis ang iyong financial growth. Karaniwang pagkakamali sa pagdagdag ng kita. Masyadong maraming side hustles ng sabay-sabay. Mas mabuting mag-focus sa isang extra income stream muna bago magdagdag ng iba. Hindi mahusay sa time management. Siguraduhin mong kaya mong ibalanse ang trabaho, family time, at side hustle upang hindi ma-burnout. Ginagastos agad ang extra income. Ang dagdag na kita ay dapat idagdag sa savings o gamitin para sa investments, hindi basta-basta ginagastos sa wants. Tandaan, ang pagdaragdag ng income source ay isang matalinong paraan upang mas mapabilis ang pag-iipon. Ang goal ay hindi lang kumita ng mas malaki, kundi gamitin ng tama ang kinikitang extra income upang magkaroon ng mas magandang financial future. Tip number 8. I-track ang expenses at gumawa ng adjustments. Marami sa atin ang hindi namamalayan kung gaano karaming pera ang nagagastos sa maliliit na bagay araw-araw. Minsan, iniisip natin na maliit lang ang nagagastos natin sa milk tea, fast food, or online shopping. Pero kapag pinagsama-sama ito, lumalaki ito buwan-buwan. Kung gusto mong seryosong makaipon, kailangan mong subaybayan ang iyong gastusin. Bakit mahalaga ang pagsusuri ng gastos? Makikita mo ang mga hindi kailangang gastusin. Kapag hindi mo sinusuri ang iyong expenses, hindi mo mapapansin kung saan talaga napupunta ang pera mo. Mas madaling makagawa ng adjustments. Kapag nalaman mo kung anong parte ng iyong budget ang hindi mahalaga, maaari mo itong bawasan o tuluyang alisin upang makapag-ipon ng mas mabilis. Mas magkakaroon ka ng disiplina sa paggastos.
Kapag nasanay kang suriin ang bawat gastos, mas magiging madali para sa iyo ang magdesisyon kung alin ang dapat unahin. Paano mag-track ng gastos? Gumamit ng expense tracker o notebook. Isulat ang bawat gastusin mo araw-araw, kahit gaano kaliit. Halimbawa, kung gumastos ka ng 120 mito sa kape, isulat ito. Sa katapusan ng linggo, tingnan kung magkano ang nagastos mo at saang kategorya ito napunta. Subukan ang mobile apps para sa budgeting. Maraming libreng expense tracking apps tulad ng Mint, Good Budget, at Wallet na makakatulong upang mas mapadali ang pagsubaybay ng iyong pera. Gawing habit ang pagsusuri ng gastos tuwing katapusan ng linggo o buwan. Minsan hindi natin napapansin na gumagastos tayo ng sobra sa isang kategorya tulad ng pagkain sa labas o online shopping. Kapag nire-review mo ang iyong gastusin linggo-linggo o buwan-buwan, mas madali mong makikita kung ano ang dapat bawasan. Ihambing ang iyong gastos sa budget. Kapag nakita mong lumalagpas ka na sa itinakdang budget para sa isang kategorya, kailangan mong gumawa ng adjustments. Halimbawa, kung ang budget mo sa pagkain sa labas ay 2,000 talos bawat buwan, pero umabot ka na sa 3,000, baka kailangang bawasan ito sa susunod na buwan. Paano gawin ang mga adjustment sa gastos? Bawasan ang pagkain sa labas. Kung madalas kang kumain sa restaurant o umorder ng fast food, subukang bawasan ito at magluto na lang sa bahay. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 350 sa isang meal, pero kaya mo namang magluto ng parehong ulam sa halagang 50 mos, malaki ang matitipid mo sa isang buwan. Huwag bumili ng hindi kailangan. Bago bumili ng isang bagay, tanungin ang sarili. Kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang? Maraming tao ang napapabili dahil sa impulse buying, lalo na kapag may sale. Ang trick dito ay maghintay ng 24 oras bago bumili. Kung pagkatapos ng isang araw ay gusto mo pa rin ito, saka mo na lang bilhin. Limitahan ang paggamit ng credit card. Kapag cash ang gamit mo, mas madaling makita kung magkano na lang ang natitira mong pera. Ngunit kapag credit card ang gamit mo, may tendency kang gumastos nang hindi mo namamalayan. Kung hindi mo kayang bayaran agad ang credit card balance mo, mas mabuting gumamit na lang ng cash o debit card. Hanapin ang mas murang alternatibo. Halimbawa, kung mahilig kang bumili ng branded coffee araw-araw na nagkakahalaga ng 150, subukang gumawa ng sarili mong kape sa bahay na nagkakahalaga lang ng 20. Sa loob ng isang buwan, maaari kang makatipid ng mahigit 3,900 sa simpleng adjustment na ito. Halimbawa ng tracking at adjustment. Kung ang buwan ng sahod mo ay 120,000 at napansin mong nagagastos mo ang sumusunod, 3,500 sa pagkain sa labas, 2,000 pounds sa online shopping, 1,000 sipaset sa branded coffee. Sa halip na 7,000 pounds ang mapunta sa non-essentials, subukang bawasan ito ng kalahati. Gamit ang tamang tracking at adjustment, maaari kang makatipid ng 3,500 pesos bawat buwan, nakatumbas ng 42,000 sa isang taon. Pera na maaaring idagdag sa iyong savings o investment. Karaniwang pagkakamali sa pagsusuri ng gastos, hindi regular na nagsusuri ng gastos. Ang pagsusulat ng isang beses sa isang buwan ay hindi sapat. Dapat gawin ito linggo-linggo upang mas maagang makita ang mga problema sa budget. Hindi tinitingnan ang maliliit na gastos. Ang mga maliit na gastusin tulad ng snacks, convenience fees, o monthly subscriptions ay maaaring lumaki kapag pinagsama-sama. Hindi gumagawa ng aksyon kahit alam ng sobra ang gastos. Hindi sapat ang makita kung saan napunta ang pera. Dapat gumawa ng mga hakbang upang bawasan ang hindi kailangang paggastos. Tandaan, ang pagsusuri at pag-a-adjust ng gastos ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang iyong ipon at maiwasan ang labis na paggastos. Hindi kailangang maghigpit ng sobra, ngunit mahalaga ang pagiging aware at responsible sa paggamit ng pera. Final conclusion and summary. Ngayong natutunan mo ang 8 epektibong ipon tips, oras na para isabuhay ang mga ito at simulan ang iyong financial journey. Hindi madali ang pag-iipon, lalo na kung maliit ang kita o maraming gastusin. Pero hindi ito imposible. Gamit ang tamang mindset, diskarte, at financial habits, maaari mong baguhin ang iyong sitwasyong pinansyal at marating ang iyong financial goals. Balik-aral sa 8 ipon tips, randomized order. Pay yourself first.
Unahin ang pagtabi ng ipon bago gumastos upang matiyak na may natitira para sa savings. Baguhin ang mindset mo. Iwasan ang isang kahig, isang tuka mentality at gawing habit ang pag-iipon kahit maliit lang ang kita. Magkaroon ng malinaw na financial plan at sundin ito. Magtakda ng short-term at long-term financial goals at sundin ang planong ginawa mo para sa mas maayos na financial future. Gumawa ng budget na magwo-work para sa iyo. Gumamit ng epektibong budgeting method tulad ng 50-30-20 rule upang magkaroon ng tamang balanse sa gastusin at ipon. Magdagdag ng source of income. Maghanap ng extra income tulad ng freelancing, online selling o part-time jobs upang mapabilis ang pag-iipon. Iwasan ang malaking utang. Huwag gumastos ng wala ka pang pera at siguraduhing binabayaran ang mga utang bago ito lumaki. Isali ang pamilya sa iyong plano. Hikayatin ang pamilya na sumuporta sa iyong financial goals upang mas madaling makontrol ang gastos. I-track ang expenses at gumawa ng adjustments. Bantayan ang iyong spending habits at bawasan ang mga hindi kailangang gastusin. Bakit mahalaga ang pagsisimula ngayon? Maraming tao ang naghihintay ng tamang panahon bago magsimulang mag-ipon, pero ang tamang panahon ay ngayon. Ang 50 days na iniipon mo araw-araw ay magiging 18,250 sa isang taon. Ang 1,000 talos na naiipon mo bawat buwan ay magiging 120,000 sa loob ng 9 taon. Kahit anong halaga pa iyan, ang mahalaga ay ang disiplina at consistency sa pag-iipon. Ano ang susunod na hakbang? Simulan sa isang goal. Halimbawa, ipunin ang unang 10,000 talon bilang emergency fund. Gumawa ng budget plan at sundin ito. Maglaan ng kahit 10-20% ng sahod mo sa savings. Hanapin ang mga paraan para palaguin ang ipon. Gamitin ang extra income opportunities at pag-aralan ang tamang investments. Maging consistent. Ang pag-iipon ay isang habit, hindi isang one-time effort. Ang financial freedom ay nagsisimula sa iyong mga desisyon. Ngayon tandaan, hindi mo kailangang maging mayaman para magsimulang mag-ipon. Ang tunay na financial success ay hindi lang nakasalalay sa laki ng kinikita mo, kundi sa disiplina at tamang paghawak ng pera. Kung susundin mo ang mga tips na ito, mas mabilis mong mararating ang financial freedom at mas magiging panatag ang iyong kinabukasan. Simulan mo ngayon at sa loob ng ilang taon, ikaw ay magpapasalamat sa sarili mong desisyong magsimulang mag-ipon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pang matuto ng iba pang financial tips, huwag kalimutang i-like, follow, at subscribe. I-click ang notification bell para updated ka sa susunod naming videos.